Mong tanan. I love you sa inyong tanan. No, salamat kayo sa higayon na po sa Ginoo. Na wala mo daog at ako muna huna nga di ko musimba. Hindi daog gani ata. So, may ganang di na magduwa-duwa ba no? Domingo, musimba gyud. Sabado mag-prepare na. Abot diri Lord, mag-enjoy ako karon uban sa imong mga katawhan. Sabi ta, Sunday is the Lord's Day. So, manang murag sito na tadaan ba, no? Si Mana pa lang nakawalan ba ta? Adong Domingo is for God. So, salamat yan. And this month of March, ang atong isgutan is about obedience. No? Kumiyagi about encouragement. So, karon may tungod sa pagtuman na po atong isgutan sa tibok ka bulan. So, ang atong uluhan na itong natutunan ron is Jesus, the Son of God, is worthy of our obedience. Nagdung, ulan na ba? Hilang. Na akong butang niya sa una ng obedience, full-hearted obedience. So, worthy of our whole-hearted. No? Ang tibok kasing-kasing yun nga pagtuman. Si Jesus ay ang ngayon, anak, no? Siya rin yun. O, bago ko mo pala donahan ako'y istorya, sulti ka ng ang tao, mahilig ilog ka ng ano, tawag ko, mo-idolize ba? No? Kabantay mo. Sikat kayo si Elvis Presley sa una. Tanang pati bungot ni Elvis Presley sundugon. No? Kaniyang mga bungot, kaniyang mga sinina, mga tatok, mga sapatos, Elvis Presley dating sa mga tao. Diba? Sundugon niyang kanta, yung style, mga nasikuan. Magsurban, pero katawanan lang iyan. Pero most of kanta ni Magsurban from Elvis Presley. Makabantay ta. Then, Behanay, sinura uno, pagsikat, sundugon sinura uno, si Pwede yan Lara. Pagsikat ni Fernando po. Papatitingong, sundugon niya po. So, nagpaila lang na, ganang kita lang mong idolize. Mauna mga star player sa basketball, ilang suot, mahalay. Ha? Si kita may Nike model. Kita may Under Armour model. Nga naman ang mga mahalay man. Tungkol kay i-idolize, begino. So, may soon. Kung mahilig ta magsunod og tao, kada sila nangawala o himong abuna o wala na. So, pinagalindog yun. Kung na mo kay tutukan yung imong sundon, katong eternal na tao. No, katong musikat lang og tag 20 anyos niya wala na. Katong for eternity ba tirada. Dili kay maghupas-hupas ang iyang kasikat. Wala na madamay ang kape niya na. So pilion nato yung pang-eternidad yun. Wa na ilain na kining gi-promote ni John the Beloved. Payo ko no, kana siya. I-promote niya siyang libro na ay Son of God, the Messiah. No? Christ, pamimag Messiah, it is a Hebrew word. Pamimag Christos is a Greek word. Christ, English na po na. So sa ato na Kristo. Sumunod dapat ako sundon yun. Dili si Elvis Presley, dili si Nora Ono, dili si Pwede Aguilar, mga sikat ang magdadali niya, nangahanaw naman na sila. So, kini naagig sa kasing-kasing ni John tungkol kay John is the only person in this earth nga suod ni Jesus. He is out of the 12 nga pinakasuod ni Jesus. Gitawag siya og John the Beloved. Hindi Beloved. Isundo ko sa akong YouTube mga ka-Beloved. So, mali pinakasuod nga person sa tanan sa tibok kalibutan. And this person, giligaluan na sa Ginoo mamatay nga malinawon. Siya rin natigulang din kaayo. Siya rin wala ang matay sa bato, sa tinibasay. Ang iyang kamatayan is natural. Pero, according to the church historians, niagi ni siya prito. Nakadawag mo na yung apostolik yung giprito, gipabukal ang kawat na naikuwi, niya gisulod ang tao, siya wala, gano'n sa ginong mamatay. No? So, wala yung tao nga,
Isog kayo ni, tawag ko niyo. Kanang tao nga nag-ask nga pauwanan ang Samaria kanang kalayo. Labi ka putong ba? Naingaan ano nila magsuon. Mamay nagdiman na pag ilang inahalig isukong na magdiman nga hindi ko silang ay left-hand ni Jesus. Nagadiman na sila nga mauwalan ng mga tao nga nag-reject sa ila. Pero kana nga kinaiya, naghamtong na siya na usap. He is a apostle of love. Natiguang na siya na di ang mga sige, love your enemy, love your neighbor. Mara yan, di ang mga siya ba, yan ano, kanang love is other, love one another. Mara yan, giyaw-yaw. Itong papa ni Rikwari, nang yaw-yaw po bago namatay, more soul for Jesus, bago namatay papa ni Rikwari. Di ano siya, o panangyaw, papa ni Rikwari. Di siya, di ano siya ka nang sige, yaw-yaw, love is other, love one another. Okay, so that's, may tungkol kang dyan, no? So matod pa rin dyan, si Jesus is the Son of God. Kung nagkasugod na siya sa in the beginning is the Word, and the Word was God, and the Word was God, and the Word become God. In verse 14. So mula yung introduction niya, pagkita lagi niya, kining Jesus, yung pinakasuod niya ni, ako yun mag-testify, He is Messiah. He is the Son of God, worthy of our obedience. Kung naman kayo i-idolize, mahilig matana. So ayun na paglipat ng lain. Dito na ka sa eternal. Dito na ka sa tinuod yun nga Diyos. Pag ina itong gigamit ka rin text is from John. Si John manggod nga libro, kanang gospel man siya gapon. Pero unique siya na tulo. Kanang tulo, nagkupyahe man ano. Nanguna na si Mark, nagkupya ni Matthew, nagkupya ni Lucas. So wala ka na silang tulo, mura nagkupyahe na ang ito, yung synoptic gospel kay nagabalik-balik niya ang mga istorya ba, no? May nagkupyahe yung tulo. Iba si John. Diyan nakatutok siya sa pagka-Misaya, no? Pagka-Diyos ni Jesus. Makaingon ako nga, He is worthy of our obedience. So nagkuha portion diri sa iyang libro para ma-challenge ta na ang iglesia sundon. Okay, so diri makita nimo sa atong text nga wala nang dahil mga dagkong butang na itabo diri nga nigawas ang sinaiyas mga parisyo. Kung atong gibasa din, gumanda atong katong mga espirituhanong buta. Pero before ni Ana, nag-ayo si Jesus atong buta. Nga, katong buta nga naayo na baniog sa tibuok Jerusalem, kay di ayaw mong gutod niya sa adlaw sa Sabado. Tumot yung mga parisyo, katong gaayo ni mo, magkasasala. Nanong giayo ka sa adlaw sa Sabado, bahala ito siya, makasala siya basta, ako buta, o karon nakakita na. So nag-alam na kuhan. Kung pila na yung i-persecute ko, yung sakit ko siya. O sa akong dibata, nag-start dito, na nakadungog si Jesus, yung pahawa siya sa sinagoga, sa templo. Wala pa simbahan. Grabe yung mga parisyohan niyo. Mga leader, mga shepherd, sa mga Israelites. Kung yan ka lang, gusto mo sala, nag-iayo na. So, gadipinsa sila sa ilang pagtulong na ng sapat ba? So, pero, kato, hapit na magpuno si Jesus ato, kaya before parang buta, nga iyahan di ayo, naay nang napaw, napabatuon kay Jesus. Daan ako si Jesus ato, nagtungog-sungok na. Yung gidala nga dito siya, nanunod siya dito sa templo, gidala, oh, sir, rabay, ni ay na napaw. Yung babae sa tukang na napaw, ingon ang balaw ni Moses, batoon, patyo ni. So, si Jesus nga, rabay magkaamo, parisyo, magbalante magkaamo sa mga kardero sa Israel. O niya karon paton niyo yung babae, o sa mga pagkarabay mo, sa mga pagkamagbalantay, mga mangtat na mo, marana, pag imong sagtot ang una-una. Di para makalusot, He is a omniscient God. Di ba?
Sa itong pagkasulti ni Jesus, bright kaya na. Musulti na siya, igo ang tanan. Ingon na siya, kinsay way salak diha, paunahan bato. But in that time, even the mga rabbi, mga mananapaw, kung yung masabtod ng istorya, wala ni isa nangahas nga ni bato. Diba? Nag-anak-anak ang panguli, di kan sa tigulang, ang sa batanon, o tingong dito, asa naman sila? Kaya wala naman sila, naglapo naman sila. Ako po, di ko bumudres ni mo, lakaw, kaya na pagkasala. Kato pala nga sitting, si Jesus, na naiging bati nga, una-una niya sa mga shepherd, yung marabay, yung balat niya, mga maluloy ko ng mga pati, mga tudod mong balaod, unsan, yung kinaiya na yung mga patyo ng mga makasala, dapat dipinsahan. Nalumaga na itong buta. Diba? Katumutan na yan, di ayaw bihingin lang sa iglesia, sa templo, at pa-iglesia at panahon, no? Sinaguga. Nadiya sa verse 35. Kunya, dito yung kadungog, gihingin lang siya. Then, kung parehin mo nagbasa, naghipunta si Jesus sa mga espirituhanong pagkabutan. Ang ito niya, explain niya, o kunik din niya itong mga kawatan, mga tulisan, ng mga shepherd, parisyon. Kaya yung ikumpara yung gawin nga, I am a good shepherd. Pero isulti niya na iyon ng Biblia, wala silang kasabot. Okay, dahil kasabot ang tao, anak eh. Sulat mo. So there are three things nga atong tagaan kabukaton this morning, nga nagatukong nga makahatag sa atong challenge para nga mutuman ta sa Ginoo. So, first is namely, una na po yung obedience starts by opening an eye. No, ang pagtuman nagasugod maabi at mata. And ikalawa, obedience submits to the true shepherd. And then last is obedience saturates Jesus' voice in our mind and our heart. Okay, so ito ni unahon nato nang hiyon nato nga obedience starts by opening an eye. Okay. So sa istorya natin ibasa diha, tanaw mo na in every verse, gibalik-balik ang butan kanang word nga blind ba. Jesus said, the judgment I have come into this world so that the blind will see, and those who see will become blind. Ang kaduhaan ng verse. Some Pharisees who are with him heard him say this and asked, what are we blind to? Tama. Yung Jesus, tama yun. Kasama mo na ika. So, kasi nagitirahan ni Jesus, because blind. Then Jesus said, if you were blind, you are not guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains. So, ang dating dito sa mga Parisyo, ang inauna-una, itong butang giayo ni Jesus. Pero ang Jesus, kamo mga espirituhan ng butang, may itong akong giayo. Buta na, nakita sa ako ang true shepherd. Nakita sa ako ang Savior, ako ang Messiah. Nakita ko niya, buta. Kamu nga nakabuta, nakabuka inyong mata, ano kita na ako, buta mo. Sa sala. So din ito makita agad itong nakakita. No? Di ba sa istorya niya, ipangutana siya ni Jesus, ngayon si Jesus diya na, nagtuba ikaw sa anak sa tao? Siya mitubag na nag-ingon. Kinsa man siya Ginoo. Ato pa, reading na siya musunod. Diba? Is willing to follow, to obey kung kinsa man siya Ginoo. Dalala, kinsa? Ginoo, aron ako mutuo kaniya. Kung si Jesus bingon niya, nakita na ikaw kaniya, o siya mo kining nag-istorya kanina. Sa yung Espanya. Kaya mo naman din yung istorya. Ang Espanya siya minong Ginoo, murag si Tomas. Ginoo, mituo ako, o siya misimba. Tomas, isa ano? Diba yung Tomas, Ginoo ko, o Diyos ko. Is willing to obey after nga na abli yung mata. Kung nakita na niya kung kinsa ang Messiah, kinsa ang Son of God, worthy of our obedience, worthy of our wholehearted obedience. So, di na tayo istorya, no?
Tama ba nagsugod ka sa nagsugod di ikaw movie? Sa diya na ikaw nakaila kay Jesus. Naabli mo mata. So ang lain yung termino anak, natawag ko usab. Nag-encounter kang Jesus nga. Iwan na yung Messiah, wala na yung Kristo. So ako ihatay akong tibo kasing-kasing sa pag-obey sa iya. So may yung deklarasyon, nakahukom siya, mutuo ko. After that, nisimba siya. So, mga lalo, no? Lalo para sa palumi. So, yeah, nisimba siya. So, kung saan ka naka picture, umingon ta, karos naman ko magsugod o kubit sa akong kinabuhi. Nga akong sundon ang anak sa Diyos, no? Ang Misaya, ang Kristo. So, pinamaghatag sa ato kung pagsusi sa atong kagalingon. Karos naman ako i-accept si Jesus as my Lord and Savior. Karos naman nakuha ang katong giingon nga, buta ka mo kaniyat ko. So karos naman mga nakita ni atong adlaw na ikaw nakaila sa Misaya. Nakaila kay Jesus. Kung karos naman to, kamo rin nagibalo. No? Ano yung mga new generation karon, pakalitan ako. Nagkaroon sa inyo magidawat ang Ginoo. Hindi magkabong-bong. Ano ito, pastor? Barat timaki lagi na. Kaya mabot na ba, mga tigulan ka mo. Na mahimong witness ang pizza sa pagdawat. Para sa ako, mahimong na akong witness ang May 24, 1985. Tungkol kay Ugma, bautismuhan na kami. Namin doktrina lang ang giapilan. Pagka May 25 is the day of baptism. Tanawa, happy na ko bautismo. Guman ako sa akong doctrinal class. Diya pa ko ni Lord, Ginoo dawat. Ako Ginoo manluluwa. Pero wala pa sa klase, wala akong magdawat diya sa klase. Kay murag ko magkay makmak sa pastor nga dawat si Jesus sa iya man lang ga doctrinal class kami. Dito ko dawat sa Ginoo sa among katri sa balay buhod ko dito. Pag-uli na namo sa last namo nga doctrinal class sa May 24. Pagka 25 baptism na. So ana, manang di ko kalimot, no? Ako nang giisip nga that's my day of sablihan sa Ginoo akong mata. So manang butang ko yung karon sa nimo naka-encounter ka Jesus pastor. May 24, 1985. I'm 16 years old. Si Biboy 9 years old. Kaya ang isa yung nilina kaya di ko gusto nga. Dahil makasangyaw ng Biboy na. Pastor ta, kaya dahil makasangyaw ulaw kayo na. So manang si Biboy, yung birthday, isang yawan na mo. Manang yung birthday, yung spiritual birthday, dungan! Isa celebration. Ang asin lahit man kayo, celebrate niya sa iyang physical birthday o spiritual birthday. Buhay kang asin. So, balita. Mauni ang sukod kanusaan na abri at mata. No? When we encounter Jesus. Pero ang atong way of obedience, kumusta man? No? So, hindi ang pagsunod sa Ginoo, dili man na perfect. Ano tayo, maluya, ano? Pero manikamot ang wholehearted ang atong decision nga moingon ta, Lord, yung itong imbuta, kinsa ba siya Ginoo? Isa, kaya nag-istorya sa imo, mauni, nakita na ka, Ginoo nito ako, musimba ko, namutuman ko, diya, nimo. Kaya do, hinapunta, no, nga kini nga, naitabo nining buta, kita, namat espirituhanong buta, manta sa una. Pero nining panahon na garon, kita na ang mga tao nakakita na. No? Pero yun ang katong time nga ato naging na-encounter si Jesus, kanya ato siyang gidawat as Lord and Savior sa atong kinabuhi. Doon mo na, no? Kanang pagbawat siya mo po, yung nga Lord, ang another name of Lord is Master na. No? O ano ba na? King. Gidawat mo siya as King, as Master. Voting nun, hindi na basta-basta mag-desisyon sa iyong kinabuhi. Uy, ano ka naman kay King, naman kay Lord, naman kay Master. Kung sa inyong buwang sa kinabuhi, pato ka sa inyong Lord. So kung mo siya gidawat as Lord, na ayaw pagpatak ng desisyon sa kinabuhi. Bawa ka muhin mo na balik ka sa Lord, hindi mo. Then gidawat mo as Savior. O mo na, hindi ta ma-imperno. Hindi ta ma-imperno. Mo nang time nga, na-open din atong mata. Kunya, mo desisyon Lord. Ako mutuo
akong simba, kung sabot, I will follow you. Gusto ko tayo pagkabuhaton, kung siya matabo sa kalibutan, ang akong desisyon, Ginoo, I will follow you. Kalindot, no? So, struggle man ta, along the way, makasalata, problema. Ako in 1985 until now, makaingon man ko nga, pagkalindot sa kinabuhi, kasunod sa Diyos. Kaya mag-compare na kung kay Kuko ba? Kay Kuko, kung saan nagibot sa Ginoo sa ako, matunong kong pagi. Ang katong bukat-bukat, kung naigo ko diring balo, nga taong gisukod-sukod, ang agi sa balo, o kang kasing-kasing, 5 inches na lang. Yung si Di Maano, kung diri pa niligo, diya sa abot hospital, ang heart ni mo ni Adiri, ang balo na Adiri, 5 inches lang ang gisukod-sukod. Kung nakaagi na ko 5 inches na yung atin namatay. Oo, malagi na, ay natin, lagay ko ba? So, dapat, pag-desisyon na ko, na-open na akong mata, nakailan na ito sa Ginoo, tuloy-tuloy na. Diretso na. Because you see that He is the Son of God, the Messiah, the Christ. He is worthy of our obedience. Ikaduha, this morning. Obedience submit to the true shepherd. Kung tanaw na to, ang istorya ni lakod na ta sa Libera sa chapter 9, na sa chapter 1, and verses 1 to 4. Nag-isgot na si Jesus diya og duha klaseng shepherd. Na ay dili maayo nga shepherd, ay bad shepherd, ug na ako'y good shepherd. Ingon pa niya diya, sapagkat na very truly I tell you that anyone who does not enter the sheep pen by gates, but climbs, mga parisyo na, mga kanayingot yan, nangatkat mo, nangatkat by the same other way, is a thief, kawatan, and robber. Na, ito na, diferensya ng parang thief o robber. Thief o robber, bilang. The one who enters, sa ato na kawatan o tulisan, kailan, parang diferensya ang kawatan o tulisan mo na. The one who enters by the gate is shepherd of the sheep. The gatekeeper opens gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out of his own, he goes ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Okay. So, din ha, masabot nimo nga sa true shepherd, makailang mga sheep, submit sila sa pagsunod. Di ba? Na-word yan na nag-una ang shepherd, nagsunod sila. Okay. So, ang bad shepherd, ang dili tinuod nga shepherd, naminaw ang mga Hudyo, ang mga pananahan mga Parisyo. Naminaw sila, they are teachers of the law. O sila ang isip ng mga shepherd sa mga Israelites. Shepherd, ipabato man ito kung babae na napaw, dapat na anak alaman to, ipabato, ipapatay. O yung katong buta, kung sila na itong buta, anong yung disfellowship? Wala yan, o ayun, mga tulisan mo, mga kawatan mo, umari ang imisulti. Kamu, diri mo, mga bad shepherd kamu. Ako ang true shepherd, I am the good shepherd, and the true shepherd. Kung ang akong mga karnero, magpuna ko, musagmitar sila, musunod sila. Pero katong mga nakbad, mukatpat sila. No, kaya ang tuyo nila, mangawat o manulis. And that's what happened sa electro loss. No, naghimo sila mga balaod nga ang madato sila. Ano na yung mga pastor no? Magsigigwalig tiles in the wrong motive na nadato sila. Silang kadato, dato ay naging kayo. Ang resulta bagtak, prisuhan. Kung marunong ang istorya. So kada sila, mag-iwi sila mga balaod-balaod, pero ang maiguan na, madato sila. So, murag kawat ba? Murag tulis gapon ang dating. So kung si Jesus kayo siya mga kawatan mo, mga tulisan mo, pero di na siya literal ang tulis mo, kung dili true loss. Dali mga ilang balaod, 613. Mura ko masaya. So, 613. Originally, napulo naman na. Kung sabi ito yun, nanong yung 613 yung balaod nga.
Napulo naman na. 10 commandments naman na. Yung libo ng 630. Dito na ang kawat, dito na ang tulis. Dito mo. Kung mong imagine nun, balang dineklara ni Jesus, na tulis kawat, it is sa ang ilang templo, braligyaan na, di ba? May mga nagilon, dito na maligas, so pwede pagyabo na kayo ni Jesus. Yung lumluman sa mga tulisan, mga kawatan ng templo dito. So mabasa na sa ngayon pa. Okay, so, pero, ayon si Jesus, ang true shepherd, ang good shepherd, ablihan sa gatekeeper, yung musulod siya, ngayon ang mulagway sa Israel, sa ilang pinsa, nga ang shepherd matulog sa gate. Wala yun sila yung door, para sa ato karon mga automatic na ng door karon. Nga nanay post button, layo pa ang shepherd, yan i-post button ma-ablihan kalit. Ano na kahitik ang mga pinsa karon sa shepherd. Sa unang panahon, magtapong bato niya, i-spare niya, matangag gate, na ang pultahan mismo, ang shepherd. Now, when yung si Jesus, I am the door. Nang tanong mo gawas ng karnero mo alabay sa iya, siya ang door. Kaya na, I am the good shepherd. Buto sa kadaagi sa kuan shepherd bingon nga, Lord, mangini ko. O kaya Lord, sige tang tiyan. So, anak-anak ko na kay Jesus, no? Wala akong problema. Iyan ang, anong tambalan niya na. Tingnan ang good shepherd. Tara parisyo. Di na napaw, abato ko na. Ang blaw di mo si patyo na. O di ay, di ay sa tiyong pahulay ay, paggawa na sa templo. O ba ni good shepherd? Nanay nagbulo dahil nagproblema sa kinabuhi, gimakmakan ito, gidagdaban na yun. Tingin na mo, ang good shepherd maghigda sa puntahan sa ilahang pinsa. Kaya inig, kung sa'y problema sa kardero, mahibalaan din sa shepherd. O si Jesus na. Si Jesus na. Kung inigawas na siya, maguna na siya. Maguna. Pag-una ni Ana, musunod ang shepherd. Kaya matod pa na kaila si Antin. So muna ngayon ako nga, kung namatay kay kita, subject to obedience ng tanang tao, kaya dinit man ta tag-iya sa pagbabalino, diba? Di ta kreator, natin, kreator, hinimo ta. So usa sa mga papel nga mag-enjoy ka ng ginabuhian, if nakay spirit of submission, mag-submitan ka, asa ka mo submitan ang tawang tanah? Pili ka, hindi siya tinukod ng shepherd. Ato ka mo submitan. Pero ang tao mahiling man ka ng akong balikan mo. Do ka nang wala kay man ba? Bigat ulaw kay dapat mahimo imo. Nga na ko sa una. Siguro dapat manikamot ko na ko yung mga himuon nga para ko kaihan madato ko pa. Wala may inventor. Kini nga inventor kita may. Amo si tama si Dison. Tama si Dison siya ka-invento anang suga, light, no? Siya ka-invento anang mga kamera. Mo na yan. Kung nadato siya o nainila sa kalibutan, kung gusto mo sundun siya, nagulo na sa una. Yung una na ako, namatay mo si tama si Dison niya. Wala naman isigutin, ato pa kasi encyclopedia. Pero si Jesus, taon-taon tayo, gisibutan sa mga tao. Ano kung sikat ka ay hindi mawala? Jesus. Sunod, pinag-invento, isa ni, tala? Oo. Parang Wright brothers. Sila gi-invento yung plano. Nangadato sila yun, nangahanor, nangawala, o gikalimutan. Invento ang telepono. Para siya, telepono. O mali nga dyan. Picture nila na dyan. Kaya mga tawhan na ba? Itong primero si Thomas Edison, sunod. Siya ang Thomas Edison is light bulb, phonograph, and motion picture camera. Mo itong Thomas Edison. Kini Wright brothers, yung plano na sila. Ang kanang sa telepono si Alexander Graham Bell. Si Alexander Graham Bell yan, telepono na yung invento. Kunyang sunod, kining TV. Wala TV niya. Paliho ko. Paliho ko na. O kasi si kuha na siya, si Taylor Wordsworth. Ang yan, si Tatang TV. Iyan na. No, iyan na.
Na-try, ako nagtitala ko na ba, hindi mo akong mag-imbento ko ka, no? Mag-imbento ko, masunod na akong mga imbento ko, sikat ko, inila ko, madata ko. Pagka mamatay man, pagkamatay, yung tanong ko, bitaw ko, no? Hindi ko nga, namang gani mo akong discovery ko, kung sabi, pinaka. Kung sa Biblia, nabasa man na akong ingon sa Biblia, sa usa ka maalamang tao, ingon siya, the whole duty of man is to serve God. Naku, di mo rin mag-invento. Sabi ang the whole duty of man is to invent everything. Naku, di mo rin mag-invento. The whole duty of man is to invent di man. Ang doon kung ba't ang basa, the whole duty is to serve the Lord man. Higo, Lord, musadbitan ako niyo. Ang mga dapat musadbitan, magita, asa ka musadbit, hindi man pwede yung buwa kayo sadbitan. Hindi ka musadbit, ikaw rin yung kinabuyan. Kasi yun nga, ayaw panundog. Ang Biblia, ga-promote na manundog. Ingon si Jesus, sundugon siya. Ingon si Pablo, sundug ako, kaya ako nagkatundog kay Jesus. Yung sikat tundog kayo panundog. That's irony na sa theology ba? Nga, hindi mo rin sundugan og truth na. Hindi mo sundugan og tinugod na. Ay, sundugan bad. Kung nagpanaw, good na naman. Para ako mapromote ko og sundog, as long as it is a truth. Naka-prinsipyo ni. Tumano na, tanang murag, kabaliktaran sa Biblia, sundugon si Jesus, sundugon si Pablo, ang nagasundog kang Jesus. So, una-una, sila yung sundog. For me, ako, ang decide, Lord, i-apply ko yung giningon ni the wisest man, apart from Jesus, the wisest man is Solomon, yun. The whole duty of man is to serve the Lord. Unsa man, musabbitan ko sa true shepherd. Ikatulog, this morning, obedience saturates Jesus' voice in our mind and our heart. So in chapter 10, verse 5 at verse 4 to 5, makita ni mo diya nga isunod sila, kaya sila nakaila sa tingog. When he has brought out on his own, he goes on ahead of them. But pasabot si Jesus, ang general, siya ang chief, siya ang pinakadako sa tanan, nag-una sa panggubatan. Unlike sa ato ron, mag-unang kapgo. No, ang sunod mga sundalo, ang general para sa opisina. Di ko gusto anang ang general. Akong gusto ko magtigubat man ko, nag-una ang akong commander dyan. Para lang ko niyang good fighter, good shepherd. Kasi ito, yung sa Biblia. Nag-una o nanunod sila, kaya nakaila sila sa iyang tingog. Kung naiuban, di sila musunod, kaya sila kaila sa iyang tingog. Di ba, para niya? When he has brought out on his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him, because they know his voice. Dito to? But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from them because they not recognize the stranger's voice. So depende sa imong nailhan nga tingog. So kung di masaturate ang imong hunahuna o kasing-kasing sa tingog ni Jesus, di ka mabit. Maglibog ka. Maraming hangtod ka ron, naka sa level of confusion. You are still searching the truth. Wala pa din ka nga level. Ganun nga, kadugay-dugay ang kataas ng nimong edad. Pabilin pa man ang ilang kamaturan. O pa yung makaplagi ka si Jesus ang kamaturan, ang kinabuhi. Wala makagis sa man, o hindi mo agi ka na. Ano naman? Nagkapabilin ka pa sa confusion na level, sa kalibog na level, o kinisundon. Nga naman, kadugay naman. Para hukumin na karoon kung kinsa yun. Kung nakahukum ka na, nakaila ka na kinsa na siya, isaturate ang imong huna-huna, imong kasing-kasing sa iyang puno. Ang pangutana karoon, saan pag-saturate pa ito? Tingnan, some simple illustration.
sa atong balay, kami sa balay, si Lina, ako, si Biboy, si Dayday, si Bimbim, 5 mi. Sa inyong tanaw, 5 mi. 7 mi, namin daw kairin. Ha? Tanan diya, mutingog na sila. Mutingog na napulo kairin. Kain ako sa among iring. Ha? Magdungan mo tingog karon, magkaila ko tingog ni Biboy, tingog ni Bimbim, tingog ni Lina. Why? Because my mind is saturated by their voice. Sila may katuig nag-ubay. Pati ang doon ang kairin, kaya na tingog. Sabay ang isa kairin ng itong, banaan kayo magkabila. Basta buto mo na, kamuntaran, makamata. Maglupok, ibok, balay. Dahil na kaya may kinig muna kayo, tabian mo na ni. So, wala siya. Nasaturate na ang among utok, among kasing-kasing sa tingog sa among iring. Siguro nakuha ninyo akong punto. Nung saan ko saturate sa una-una, kanang kanunay mag-ubay. Di ba? Ano na simple? Tubot pa sa buot. Kung nakakay decision sa imong kinabuhi, kamuhin mong daily devotional time, quiet time, sa may tawag ni mo anang mag-spend kang time with the Lord, even in 30 minutes lang sa isa ka-adlaw, sa isa ka-tuig, masaturate mo na imong kasing-kasing sa tingog ni Jesus. Kung pag-ingon nga, sa labis pa na atay, sangyawan. Ang makuba na tanga naman, very loud and clear. Kaya buluhaton ni Jesus man. So, ang tingog ni Jesus, buluhaton ni Jesus, loud and clear na siya. So, hinaw itong ta. No? So, sa atong daily devotional time, ako na termino ha. Karang daily devotional time, tawag ko lang DDT. Kung ang DDT sa inyo makahilo, sa ako DDT. Ang DDT sa ako, daily devotional time. So, nakoy anay mga minimum of 45 minutes pataas no, sa devotional. Ang tawag yung quiet time, kamo lang. Kung quiet time tawag ninyo, ang tawag yung time with God, kamo lang. So, na dapat tulong kadag kung butang may kabulihan. Una, reading this word thoughtfully. Dili kay basa-basa ra kang mga mo i-drop sa imong una-una. Reading this word thoughtfully the time. And the second one is pray to Him passionately. Kung pwede yakin imong pabati na hila. Bitaw kita nimo. Kung yun yung nabuang ka, wala. Ang ginura mo yun. Then, ikatulo leads to obeying faithfully. Muhatod na ni mo ngadto sa pagtuman yung matinumanon. Basta mo na mahitabo. So, natong tanaw ka na mo niya ang pulong ng Ginoo nga magapahilundon ta ato. Malinod tang tanan. Kung mahilundon nato ang mingon ta, Lord, ikaw mo ang Ginoo, sa will Messiah from Christ. So, takos gyud ka sa pagtuman Ginoo. So, yun nga, matuman, sa diya nga ikaw na open yung mata. Maril-maril mo, karosan ko na gusto ka ito. Karosan mo ko na ilang ang gusto. Naka, nugay naman dahil, maulaw ang pakarin ni mo rin. Nugay na mo na gusto ka ito, ako pagsimba rin, dahil kakatuig, kung sa'y katuluran. So, ato na ibalik, ato na i-open nga, tulad yung araw dito, na-open na itong mata mo. Diba? Sinasunod, yung tanga, Lord, panguli mo, kawa na, submit na. Yung mo na puda. Yung mga ginawa, dapat lang, ginawa mo gagawin mo. Dapat sumikat ka sa ako. And following, then lastly, at i-secure niya itong mga sa iyang po. One ang mga Bible study is very good. Mga group Bible study, mga seminar, very good. Because it is a way of saturating our mind. Kunya kay mga gastos na kuban. So, arita sa balay na. Yung pwede. Wala gasto. Yung Biblia siguro, 5 kabuk na. Yung mga lamit, dagang kayo. Huwag magamit. Sayang. So, let's pray. Halang doon, ubilayo na mo. Dito